Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sa isang sikat na restaurant siya sa Makati dinala ng asawa. European style ang disenyo ng restaurant na napapalibutan ng luntiang halaman, habang nasa gitna ng entrada ang isang di kalakihang fountain. Gawa sa glass wall ang restaurant, kaya sa labas pa lang ay kitang-kita na niya ang karangyaan sa loob. Sa labas pa lang ay agad na silang sinalubong ng babaeng manager na halos abot tayo nga ang pagkakangiti kay Greg. Well, it does not surprise her, dahil kahit sinong babae ang nakakakita sa kanyang asawa ay hindi maiiwasan na mapahanga ang mga ito. Maliban sa kagwapuhan at kakisigan ng asawa niya, ay isa din itong bilyonaryo, which is every woman's dream. She took a deep breath. This is their first time going out together as husband and wife. Kahit panandalian lang ay gusto na niya munang kalimutan ang realidad at makasama ito ng walang ibang iniisip. Lumapit sa kanya ang asawa niya at inabot nito ang isang kamay niya. "Let's get inside," anito sa kanya sabay hila sa kanya pagpasok ng restaurant. Hindi niya maiwasang mailang lalo pa at sa kanila ay nakatingin ang ilang tao na nandoon sa loob ng restaurant. Tila sinusuri ng mga ito ang kanyang kabuuan at sinisino ang kanyang pagkatao. "Dito sir," ani na babaeng manager na naghatid sa kanila sa naka-reserve na table. "Thank you," ani naman ni Greg. Muling ngumiti ang babae bago umalis. Pinaghila siya ng asawa niya ng upuan at hinintay muna nitong makaupo siya ng maayos, saka ito umupo sa tabi niya. Naiilang siya sa kanilang sitwasyon dahil magkadikit sila ni Greg na tila kahit hangin ay hindi makakadaan sa gitna. Gusto niyang umusod ngunit nasa pinakadulo na siya. Nakadikit ang mga braso niya sa glass wall, kaya wala na siyang mausungan pa. Nilingon niya ito para sabihing umusod dahil kahit paggalaw ng kanyang binti ay hindi niya magawa dahil nakadikit ito sa binti ng asawa niya. Ngunit sa paglingon niya ay ang mukha agad ng asawa niya ang sumalubong sa kanya. He took the eyeglasses she wore, kasabay ng paghawak nito ng dulo ng kanyang sombrero. Bahagya nito iyong iniangat at unti-unting inilapit ang mukha sa kanya. "Greg, umusod ka nga," aniya sa nangangatal na boses. "Hindi ba sinabi ko sa'yo na magpalit ka? But you never listen. Sobrang baba ng tablecloth and I hate those bastard beside me, seeing my wife exposed legs and shoulder." Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para sa kanya. Tanging ang nakakabinging tibok ng puso niya ang kanyang naririnig sa oras na iyon. Hindi niya alam kung ilang beses ang ginawa niyang paglunok habang nilalayo ang mukha sa asawa niya. Greg removed his hat at hinawakan siya nito sa batok. Halos isang dangkal na lang ang layo ng kanilang mukha sa isa't isa. "You're such a temptress, Violet," wika ni Greg sa paos na boses. Nanginginig ang kamay niya sa ibabaw ng kanyang hita. Greg used his hat upang gawing pananggalan na tila sa paraang iyon ay hindi makikita ng mga tao sa paligid ang gusto nitong gawin. Naramdaman na lang niya ang labi ng asawa sa kanyang labi. Marahan ang bawat galaw ng labi ng asawa niya. It was the soft and passionate kiss that sent and shiver feelings down her spine. She can't help herself but respond to her husband's kiss. Nakapikit at masuyo nitong ginagalaw ang labi at bahagyang iniangat ang dalawang palad na humahawak sa magkabilang tagiliran ng asawa niya na tila doon kumukuha ng suporta dahil sa nangangatog na katawan. "Sir, ito na po ang order nyo." Napamulagat siya ng mga mata dahil sa gulat at agad yumakap at isinubsob ang mukha sa dibdib ng asawa niya. Hindi niya magawang iangat ang mukha niya. Ilang waiter pa ang dumating para ihain ang ilang putahe ng pagkain.
Nanatili siyang nakasubsob sa dibdib ng asawa habang nasa likod nito ang isang kamay at humahagod. "Sweetheart," tawag nito sa kanya. Wala na sila. Mahinang bulong nito sa kanyang punong tainga. Umabot sa pandinig niya ang mahinang halakhak ng asawa niya. Bahagya niyang iniangat ang ulo at tumingala dito. Hindi niya magawang tingnan ito ng diretso sa mga mata. Inayos niya ang pang-upo at agad inabot ng kanang kamay ang baso ng tubig at uminom roon. Nang mahimasmasan ay bahagya niyang nilingon ang asawa na abalang naglalagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Biglang sumagi sa isip niya si Sandra. Ginagawa din kaya ni Greg kay Sandra ang ginagawa nito sa kanya? Pinagsisilbahan niya din kaya ito? Hinahalikan o baka naman higit na sa halik ang binibigay ni Sandra? Masakit man isipin pero yun naman siguro ang totoo. Maibibigay ni Sandra ang lahat ng pangangailangan ni Greg bilang lalaki. "Sweetheart," untag nito sa kanya. Bahagya siyang napapitlag. Nakatitig na pala siya sa mukha ng asawa nang hindi niya namamalayan. "You can have all of me later, sweetheart. Kumain ka muna. Gutom ka na, hindi ba?" Ani uli nito sa kanya. "Can we ride after lunch?" Sa halip ay tugo naman niya. "Can we do that next time? I have an important matters to do after this lunch." "Yeah, sure." Tipid naman na sagot ni Violet. Naghahanda na siguro ang asawa niya sa pagdating ng nobya nito. Sino ba naman ang hindi nasasabik? Ilang buwan na nitong hindi nakakasama ang nobya. Kahit sino naman ay willing iset aside ang lahat ng bagay, lalo na at ang taong mahal mo ang nakasalalay. Siguro maging sa mga oras na hinahalikan siya ng asawa, ay mukha ni Sandra ang nasa imahinasyon nito. Parang pinagtatarak ang puso niya ng 1,000 karayom, maging ang lasa ng pagkain kinakain ay tila na wala ng lasa. Pagkatapos kumain ay agad na silang umuwi. Hinatid lang siya ng asawa at agad din itong umalis. Hanggang sa pagsapit ng dilim ay hindi pa rin nakakauwi si Greg. Panay ang silip niya sa gate, ngunit walang Greg na dumarating. "Ma'am Violet, baka gusto niyo na pong maghapunan." Wika naman ni Patricia. "Sige Patricia, pwede ba nasamahan ninyo ako ni Manang Ana maghapunan?" "Naku ma'am, okay lang po kami." Pagtanggi naman ito. Ngunit walang nagawa ang pagtanggi ni Patricia maging si Manang Ana. Ay ganun din. Kahit papaano ay hindi niya maramdaman ang kahungkagan dahil sa dalawang kasamahan sa bahay. Naaalala niya ang dalawa na si Manang Alice at Aya. It was midnight nang nakauwi siya. Galing siya ng opisina at nakipagkita siya kay Daniel at Attorney Vasquez para sa ilang dokumento na kakailanganin niya para sa presentation sa board sa darating na Lunes. Habang kausap ang kaibigan si Attorney Vasquez, ay okupado ng asawa ang kanyang isipan. Tila hinihila ng imahe ng asawa niya ang kanyang isip pabalik ng bahay. Sa mahinang hakbang ay hinay-hinay niyang binuksan ang pintuan ng master's bedroom kung nasaan ang asawa niya. Mula sa ilaw ng lampshade ay kitang-kita niya ang mukha ng nakatagilid na asawa habang yakap-yakap nito ang isang unan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ng asawa at bahagyang yumukod upang halikan ito sa pisngi. How he wished na sana pwede niya itong tabihan, yakapin na mahigpit, ngunit hindi pwede, hindi muna sa ngayon. He chose to stay in another room. Kahit sobrang bigat at labag sa kanyang kalooban, ayaw niyang isipin ng asawa na pinagsasamantalahan niya ito. He wants her but he respects even more. Sa tulong ng alkohol ay nakatulog siya at nagising na lang siya na tirik ang araw. Tumatama sa mukha niya ang sinag ng araw na galing sa nakabukas na sliding door glass ng balcony. Nahagip ng paningin niya ang orasan sa kanyang side table na katabi ng lampshade. Napamulagat siya na makitang 11:00 na ng umaga. Anong oras na ba siya nakatulog? Shit! Mura niya na maramdaman ang kirot sa ulo niya. Napasobra yata ang inom niya. Marahan siyang bumangon at pumunta ng banyo. Naghilamos at nag-toothbrush.
Paglabas niya ng banyo ay ang boses agad ng asawa ang kanyang narinig. At kung hindi siya nagkakamali ay mula iyon sa likod bahay. Pumunta siya ng balkoni at tumingin sa ibaba. Nakita niya itong naglilinis sa mga halamanan. "Patricia, yung sako!" Malakas na tawag nito kay Patricia. "Opo, ma'am." Napangiti siya habang tinitingnan ang dalawa. Binuksan ni Patricia ang dalang sako at ipinasok naman ng asawa niya ang mga damo at tuyong dahon sa loob. Ang asawa niyang walang kaarte-arte sa katawan. She is simple yet attractive and seductive. Ang tanging babae na bumubuhay sa kakaibang init sa buo niyang sistema. Nasa bandang gate ng likod ng bahay si Patricia at akmang bubuksan iyon nang muli itong tawagin ng kanyang asawa sa malakas na boses. "Patricia, gising na ba ang sir mo?" Tanong naman nito. "Hindi pa ata, ma'am," sagot naman ni Patricia. Tila naman siya kinikilig sa isiping naalala siya ng asawa niya. Nakita pa niya mula sa kinatatayuan ang pagnguso nito ng labi at pagkunot ng noo. Pinahid nito ng daliri ang noo at napatingin sa pool. Sa kangumiti at ilang sandali lang ay nakita niyang naguhubad na ito ng damit. Napangangas siya na makitang nakatupis na lang ang asawa niya. Tinanggal nito ang tali ng buhok sa kalumundag sa pool. What a beautiful view! Aniya sa sarili habang tinitingnan itong lumalangoy ng paruot parito sa pool. Tunog ng cellphone niya ang umalingaw-ngaw sa kanyang atensyon. Agad niya iyong kinuha at bumalik sa balcony habang di mawala-wala ang ngiti sa labi habang tinatanaw ang asawa. "Hello, Daniel," aniya sa kaibigan mula sa kabilang linya. "You're dumb, dude. Sandra and Ryan are going in their way to your home." "Oh shit," malutong na mura niya. "Oh yes, dude. You fuck up," wika naman ni Daniel. Mabilis ang kumuha ng roba at tinakbo ang pababang hagdan. "Daniel, where are you?" aniya sa kaibigan. Kausap niya ito habang tumatakbo pababa ng hagdanan. "I'm coming to Greg. I'm with Sander." "Oh please make it faster." Pagmamakaawa niya sa kaibigan. Hindi pwedeng makita ni Sandra ang asawa. Hindi sa ganitong paraan. Ayaw niyang masaktan si Violet maging si Sandra. He will fix this mess in the right way. "Sweetheart, umahon ka na dyan please," aniya sa asawa. Ngunit nakatingin lang ito sa kanya habang napapaawang ang labi nito. "Please sweetheart, halika na." "Bakit ba?" ani ng asawa na tila naiilang. "Please sweetheart, halika na." "Sweetheart please, halika na," aniya sa asawa. Ngunit sa halip na sundin siya ng asawa ay muli itong lumusob sa tubig. Muling lumangoy papunta sa dulo ng pool at pagdating sa dulo ay muling lumangoy pabalik at tumigil sa harapan niya. Napahilamos siya ng mukha. Gusto niya nang buhatin ito mula sa pool at iakyat sa silid nito. Napatingin ito sa kanya habang punot noo. Tila ito isang batang nagmamaktol. "Bakit mo ba ako pinaaahon, Greg?" ani ng asawa habang napapahilamos ito sa mukha nito. "Hayaan mo muna ako." "Violet please, maraming oras para mag-swimming. Sa ngayon umahon ka muna." Muling pakiusap niya rito. Umahon sa tubig ang asawa niya at tumawak ito sa drill ng hagdan at unti-unting inihakbang ang paa paakyat. As her wife stood in front of him, ay tila siya pinako sa kanyang kinatatayuan. His wife is wearing a skin tone colored two-piece swimsuit. Naglakbay ang kanyang paningin sa kabuuan ng balingkinita ng katawan ng asawa niya habang napapaawang ang kanyang mga labi. Pumapatak pa ang tubig mula sa katawan ni Violet habang pinapasadahan niya ito ng titig mula sa leeg na may butil-butil pang tubig hanggang sa dibdib ng asawa na papakagat pa siya ng kanyang ibabang labi hanggang sa muling dumako ang kanyang paningin sa gitnang hita nito. How he wished to enter between his wife's tights. This is ridiculous. Mura niya sa kanyang isipan. Naglulumikot na naman ang makamundo niyang pag-iisip dahil sa matinding pagnanasa niya sa asawa. "Kaya mo ba ako pinaahon para titigan at manyakin lang, Greg?" wika ng asawa niya. "I don't have enough time to argue with you, Violet. I have a visitor at papunta na sila dito.
and I don't want them to see. You don't want Sandra to see me. Yun ba ang gusto mong sabihin, Greg? Wala nang dahilan pa para magsinungaling siya sa asawa. Nasukol na siya nito. Sa halip na sagutin ang asawa ay ibinigay niya dito ang dalang roba. Suotin mo ito. Umakyat ka na muna at magbihis. Inabot nito mula sa kanya ang roba at sinuot, ngunit nabigla siya nang inangat ng asawa ang isang palad at hinaplos ang kanyang pisngi sabay isang ngiti nito. Fix yourself too, Greg. Paparating na ang nobya mo. Kaya dapat lang na maging presentable kang kaharap siya. Mag-shave ka na rin. Medyo labas na ang balbas mo. Ani nito bago siya tuluyang lagpasan at nagpatiunang pumasok sa loob ng kabahayan. Ang laki niyang tanga. Akala niya maapektuhan ang damdamin ng asawa niya. After they shared some intimate kissing and romance, at muntik nang may mangyari sa kanilang dalawa, ay tila wala iyon kay Violet at tila nasasaktan ang pagkalalaki niya. Alam niya na kahit papaano ay nakapasok na siya sa puso ng asawa. Alam niya sa pamamagitan ng minsang pagpapaubaya ng katawan nito sa kanya. Alam niya dahil tumutugon ito sa bawat halik niya. Napasambunot ang dalawang kamay niya sa kanyang buhok at mariing ipinikit ang mga mata. Ano ba itong sitwasyon na kinasuungan niya? Para siyang nasa pagitan ng dalawang nag-uumpugang pader. Di niya alam saan siya kakapit. Muli siyang umakyat at pumunta sa silid na kanyang inuokupa. Ngunit bago tuluyang pumasok ay napatingin siya sa master's bedroom na ginagamit ni Violet. What should I do, Violet? Do I need to follow your agreement or break my own? Aniya sa isip, kasabay ng pagkakawala ng isang malalim na buntong hininga. Ilang sandali lang ay narinig na niya ang busina ng sasakyan sa labas. Muli siyang bumaba at nakitang binubuksan na ni Patricia ang gate. Pagkahinto ng sasakyan ay agad niliwa mula doon ang nobya. Mariin niya itong tinitigan mula ulo hanggang paa. Gaya pa rin ito ng dati. Maganda, sopistikada at higit sa lahat, nakakabighani ang katawan. Ang katawan na walang sawa niyang inangkin ng paulit-ulit. Sandra is wearing a light brown coat na hanggang tuhod na pinarisan ng black fitted pants at black boots. Maputi ang balat ng nobya, matangkad at matangos ang ilong, at maninipis ang labi at kung tutuusin, nasa nobya na ang lahat ng hinahanap ng isang lalaki. But what is happening to him? Wala siyang makapang excitement sa dibdib. Sa halip ang asawa niya ang nasa isip niya sa ngayon. Patricia, tawag ni Sandra sa katulong. Si sir mo nasaan? Nasa loob po, ma'am. Ani ng katulong. Halata niya ang pagkailang sa boses ni Patricia. Muling dumating ang isang Montero sports car at bumaba mula roon ang dalawang kaibigan niyang si Daniel at Sander. Nag-fest bump pa ito sa kasama ni Sandra na si Ryan. Tila hindi niya magawang ihakbang ang paa papalapit para salubungin ang nobya. What is happening to me? Kastigo niya sa sarili. Han! Tili naman ni Sandra. Patakbo ito patungo sa kanya at agad siyang niyakap na mahigpit. Han, I miss you so much. Anito. Walang babala na kumapit ang dalawang braso nito sa kanyang leeg at siniil siya ng halik sa labi. He just closed his eyes and responded to Sandra's kiss. But the moment he closed his eyes, it was his wife's face that appeared in her vision. Violet, sigaw ng isang bahagi ng utak niya na sinasabayan ng kanyang puso. Humahagod ang mga kamay ni Sandra sa kanyang batok habang pinapalalim nito ang kanilang halikan. Violet! It was Daniel's voice calling her wife. Mabilis siyang bumitaw sa pagkakahalik ng nobya at napatingin siya kay Violet. Nasa hagdanan ito at matamang kumakapit ang isang kamay sa hamba ng hagdanan. Napalunok siya habang tinititigan sa mga mata ang asawa. He saw the pain in his wife, brown tantalizing eyes na tila ilang segundo lang ay papatak na ang luha sa mga mata nito. Hi Daniel, anito kay Daniel sa nangangatal na boses. Bumalba ito ng hagdanan habang nakapagkit sa mga labi ang isang ngiti. Who is she? Wika naman ni Sandra.
Sinalubong ito ni Daniel at niyakap. Are you okay? Ani naman ni Daniel kay Violet. Oo naman. May dahilan ba para hindi ako maging okay? Wika naman ni Violet habang hindi maalis-alis ang nakapagkit ng ngiti sa mga labi niya. Wala bang may gustong sumagot? I'm asking who is she? Wika naman ni Sandra sa naiinis na boses. I am Mr. Velasco's secretary. I'm Violet Caballero, ma'am. Do you live her? Sarkastikong tanong naman ni Sandra sa asawa niya. Habang kunot ang noo nitong tinititigan si Violet mula ulo hanggang paa. Violet, she is Sandra Crisologo, the only daughter of Senator Matias Crisologo. Pagpapakilala niya kay Sandra sa asawa. Ramdam na ramdam niya ang matinding tensyon sa kanilang tatlo, maging ang mga nagbabantang titig ni Sandra sa asawa. I'm asking Greg, ani ni Sandra habang matamang nakatitig sa kanya. Dito ba siya nakatira? Yes, she is, Sandra. Pakiramdam ni Violet ay pinagtatarak ng libu-libong kutsilyo ang puso niya. Wasak na wasak iyon. Maging ang bawat tibok nito ay tila nagdudulot ng matinding sakit at kirot sa kaloob-looban niya. Seeing the man she ever loved, kissing another woman caused her unbearable pain. Ngunit simulat sa pool alam na niya ang estado niya sa buhay ni Greg. Dumating na ang babaeng talagang nagmamay-ari sa puso ng asawa niya, kaya ipaubaya na niya ito. Kahit pa, iyon ay ikadudurog ng puso niya. Ang pagpapaubaya ay kaakibat ng sakripisyo na dapat niyang gawin, alang-alang sa mga taong mahalaga sa kanya, at isa na doon si Greg. Greg naman she loves for 15 years, ang lalaking unang minahal ng batang puso niya. Masaklap lang at sa huli, napagtatagpuin sila ng tadhana. Acceptance is one of the key to happiness. Tatanggapin niya ang ng buong puso na kahit kailan ay hindi ito magiging kanya at balang araw. Sasaya din siguro siya. Hindi man ngayon, ngunit alam niyang darating din ang panahon na iyon. Wala ba siyang bahay kaya dito siya nakatira? Wika ni Sandra kay Greg. Bahagya pa siyang napapitlag dahil sa lakas ng boses nito. Kaya mo ba ako dinedad mo ng 2 linggo dahil may iniuwi ka na ritong babae at pinagkunwaring sekretary mo? Wika ulit ni Sandra. Sandra, ano bang pinagsasasabi mo? Napapalakas na din ang boses ni Greg habang siya ay parang pinako sa kinatatayuan. Naramdaman niya ang paghila sa kanya ni Daniel sa braso at paglingon niya dito ay nakita niyang hinitian siya nito. You wanna get wasted tonight? Ani nito sa kanya. Let's leave them. Hayaan natin silang magwala. Free your mind, Violet. You don't deserve this mess. Let this bastard clean up this mess. Akman na silang lalabas ni Daniel nang bigla siyang hablutin sa braso ni Sandra. Mariin ang pagkakahawak nito sa kanya. Pati ang mahabang kuko ay bumabaon sa kanyang balat. Sabihin mo nga sa akin, ani nito sa kanya habang pinaniningkitan siya nito ng mga mata. Are you really his secretary or sexetary? Sexetary? What does it mean? Maang na tanong naman niya. Tumigil ka nga, Sandra. Hinablot ni Greg ang nobya nito at inilayo sa kanya. Nginitian niya ito sabay haplos ng kanyang braso. You're young and beautiful, Miss Crisologo. You don't have to feel insecure towards me. Yung sinasabi mong sexetary. Marahan siyang nagpakawala ng mapang-uyam na tawa. I bet, hindi tayo nagkakalayo ng edad. I'm 25, but I'm still a virgin. How about you? Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Sandra. Na tila napahiya sa kanyang sinabi at lihim niyang tinapunan ng tingin ng asawa niya. Nakita niya ang pag-awang ng labi nito at ang panlalaki ng mga mata na tila halos hindi makapaniwala. Hindi siguro nito akalain na masasabi niya ang mga katagang iyon.